Mga pahayag ni Bato de la Rosa sa imbestigasyon ng Pogo sa Kamara. Di kailangan mambabatas. Noong linggo, ilang miyembro ng House of Representatives ang nagsabi na hindi kailangan ang pahayag ni Senator Ronald Bato de la Rosa na ang Quadruple Committee Inquiry ay isang hakbang upang imbestigahan ang kaugnayan ng war on drugs ng Administrasyong Duterte at mga ilegal na gawain ng Philippine Offshore Gaming Operators, POGOs. Una nang sinabi ni De La Rosa na may mga kongresista na nagkakasabwat upang idawit siya at si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga extrajudicial killings, EJKs, na kasalukuyang sinusuri sa internasyonal na antas. Sa isang pahayag, tinawag ni House Deputy Speaker Rep. David Suarez ang akusasyon ni De La Rosa na di kailangan, di angkop, at hindi naaayon sa pagiging isang lingkod bayan. Ang pamunuan ng Kamara ay palaging kumikilos ng may pinakamataas na integridad, at labis na irresponsible na ipahiwatig na sila ay nasa likod ng isang witch hunt laban kay Senator De La Rosa o kay dating Pangulong Duterte. Ayon kay Suarez, ang imbestigasyong ito ay tungkol sa paglalantad ng katotohanan sa likod ng mga sindikatong sangkot sa ilegal na droga at POGOs. Hindi ito, at hindi kailanman naging tungkol sa politika. Dagdag pa niya, noong nakaraang linggo, bumuo ang House of Representatives ng isang komite na binubuo ng 4 na congressional panels upang siyasatin ang posibleng kaugnayan ng POGO sa ilegal na kalakaran ng droga, mga extrajudicial killings na may kinalaman sa droga, at iba pang mga krimen. Ang Quadruple Committee ay binubuo ng Committee on Dangerous Drugs, Committee on Human Rights, Committee on Public Order and Safety, at Committee on Public Accounts. Ang pinagsamang komite ay pamumunuan ni Rep. Robert Ace Barbers ng Surigao del Norte. Sinabi rin ni Deputy Majority Leader Rep. Jude Asidra na nakakadismaya ang mga pahayag ni De La Rosa. Sa halip na makipagtulungan sa investigasyon upang magbigay linaw sa mga issue, pinili niyang maglunsad ng personal na atake laban sa pamunuan ng Kamara, na wala namang ibang ginawa kundi tiyakin na epektibong may sigawan ng Kamara ang tungkulin nitong oversight. Sabi ni Asidra, na unang sinabi ni Rep. Bienvenido Abante ng Maynila na plano ng Quadruple Committee na imbitahin si De La Rosa, na dating hepe ng Philippine National Police, PNP, noong Administrasyong Duterte. Sa investigasyon, bilang tugon, sinabi ni De La Rosa na hindi siya dadalo sa pagdinig dahil igagalang niya ang tradisyon ng interparliamentary courtesy sa pagitan ng Senado at ng Kamara. Ang interparliamentary courtesy ay isang tradisyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso kung saan hindi sila nakikialam sa mga gawain ng isa't isa. Sa isang panayam sa Super Radyo DZBB noong linggo, sinabi ni Barbers na iniimbitahan din ni De La Rosa si Kabataan Rep. Raul Manuel sa investigasyon nito hinggil sa umano'y patuloy na radikalisasyon at recruitment ng mga estudyante sa mga educational institutions patungo sa New People's Army. Magbibigay tayo ng courtesy sa dating Pangulo. Karapatan nilang tumanggi. Gayon din kay dating PNP Chief, Senador De La Rosa. May karapatan silang tumanggi. Walang pilitan itong aming imbitasyon, sabi ni Barbers. Nilinaw din ni Barbers na parehong inanyayahan sina Duterte at De La Rosa bilang mga resource persons at hindi para usigin. Wala kaming inuusig. Ang amin dito, mabigyan kami ng impormasyon, ng kanilang expertise, ng kanilang nalalaman, ng kanilang pwedeng maitulong sa pagbuo ng bagong batas na bubuin kung sa ganon maparusahan ang mga accountable kaya namamayagpag ang mga criminal organization dito. Ayon kay Barbers, ang unang pagdinig ng Quadruple Committee probe ay itinakda sa ika-15 ng Agosto.